Good afternoon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Ngayon po ay mag-alas 5 na po ng hapon, no? So nadili po tayo ng pag-video ngayon dahil gagising ko pa lang kasi natulong tayo ngayon ng mga alas 2 galing sa trabaho. So kaya na pa sana akong punta dito, gawa ng video para update ko po kayo dito sa aking tanim na okra. Okay, so sa lahat ng mga subscribers ko, maraming salamat. Sa mga bagong subscribers ko, sa mga lumang subscribers, maraming salamat din po sa inyong lahat. At sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel. Pindutin niyo palagi yung notification bell para update ko palagi sa mga video natin, no? So thank you so much. Maraming salamat sa inyong matibay at matalag suporta sa akin. Mula sa impusa hanggang ngayon, nandiyan pa rin kayo, hindi niyo ako iniwan. Kung saan man kayo ngayon, dito sa Luzon, Visayas, Mindanao, ingat kayo palagi at magandang araw po sa inyong lahat. At ngayon ay December 3 na ngayon. Update po sa ating tanim na okra. So ito na po yung ating tanim na okra. Medyo okay na po yung tobo, no? Maganda na po yung tobo. Mula dito sa right side ko at saka dito naman sa left side ko hanggang doon yung pangalawang tanim namin ay medyo maganda rin po yung tobo, no? Kung makita nyo sa camera, maganda rin po yung tobo yan, no? Okay, so ngayon mga okra farming ay may nag-comment po sa akin. Yung comment niya talaga ay gagawin ko ng video para mas madali maintindihan at mas maliwanag. So ngayon, ang sabi niya, hindi ko alam kung taga saan po si Sir Ronnie Boy Manongsong. Hindi ko alam kung taga siya. Sabi niya sa akin, nag-proponing rin po ba kayo at saka ano po ba ang ginamit yung abono simula sa umpisa hanggang sa pag-harvest. Yun po ang sagutin natin ngayon. Okay, sa okra talaga, sa mga okra farming based lang po sa aking experience at sa aking talaga pagtanim mula noon hanggang ngayon, ang okra po ay wala talagang pruning. So dahil nga okra ay lahat ng branches ng okra, lahat ng pinakasanga niya ay talaga doon po nagkakaroon ng bunga. Kaya walang pruning ang okra. So tingnan po natin yung ating tanim ngayon. Itong tanim ko na tinayon dito na okra ay 2 buwan na po ito. Dahil itinanim po namin to October 1, December 1, 2 buwan. So 2 buwan po ito ng 2 days. Pero dito, nung nag-start pagdating ng 45 days after kami magtanim po dito, ay doon na po kami nagsimula sa pag-harvest. So kanina nag-harvest po kami, abot na po kami siguro ito ng mga 8 to 10 harvest. Okay, pero yung harvest namin dito, konti-konti lang dahil konti lang naman yung tanim namin. Tingnan po natin yung puno ng okra para makita nyo talaga na ang okra ay walang pruning yan. Or ibig sabihin, non-pruning ang okra. Tingnan po natin mga farmers. So ito po yung sanga niya. 1, 2, 3. Tatlo pala yung sanga niya dahil bata pa po yung okra natin. So bawat sanga ay doon po nagkakaroon ng bunga. Ito po yung may mga bunga, saka may mga bulaklak, no? So ito namang sa kabilang sanga ay nagkakaroon din po ng bunga at saka may mga bulaklak. So dito naman po sa kaliwang sanga, dito ay may bunga na rin po at saka may bulaklak. Ito, ito. So lahat po ng sanga mga ka-okra farming, no, doon po nagkakaroon ng bunga. Kaya non-pruning talaga ang okra. Kasi dati may nag-comment din sa akin, sa lahat na nagtatanim ng okra or nagbablog tungkol sa okra, ako lang daw ang hindi nag-pruning. So hindi ko alam kung paano po sila nag-pruning, kung tatanggal ba ng sanga or mga dahon. Actually wala talaga pruning ang okra. So 100% walang pruning ang okra. So kung mag-pruning man kami dito sa okra, no, simple lang, dahon lang po yung aming tatanggalin, no? Katulad po nito, wala na po siyang bunga kasi na-harvest na po namin. Ito yung harvest namin sa 2, 3, 4, 5, 6. So naka-6 piraso lang po kami dito sa pag-harvest. So kung papansin natin, yung dahon na pinagkukunan natin ng bunga, ito po, medyo matanda na po siya. So tanggalin na po natin to. Problema lang, wala akong panggupit. Ito rin medyo matanda na rin po yung dahon.
tanggalin natin to. Ito po. Ito po yung dahon, no? So, ito po. Ito pa sa kabila. So, ito. So, ito po yung ating tinatanggal dito, mga ka-farmers, no? Yung dahon lang. Sa dahon tayo nag-pruning. So, kung may pruning man sa okra, sa dahon lang. Pero sa sanga, ay wag po tayo mag-pruning. Kasi lahat po ng sanga, ulitin ko lang, doon po talaga nagkakaroon yung mga bunga. Diba? Kung mag-pruning po kayo sa mga sanga, so, yung asahan po natin na bunga, mula lang dito sa main branch niya, sa main katawan niya, yun lang. Dito sa side ng mga sanga, wala tayong maasahan. So, kunti lang po yung ma-harvest natin. Pero, sa diretsong salita, wala talagang pruning or cast. So, para mas maliwanag, inuulit-ulit ko lang, no? Okay, so, yung pag-abono lang po natin dito, ano, simula sa umpisa hanggang sa pag-harvest, ay, napakadali lang, no? Napakadali lang, mga ka-farmers. So, para mas makita yung video actual na dito, paglagay, may mga video na po ako doon na na-upload ko from part 1 to part 7 sa pag-apply ng fertilizer kung ano po ang ginawa ko. Okay? So, yun lang po nung share ko sa inyo. Yung okra natin, medyo maganda po yung tubo. Sana naliwanagan po kayo kung nag-proponing ba ako or hindi, ano ang gamit ko sa pagpapataba. Yun lang po ang ginagamit ko dito. So, yun lang po ang explain ko sa inyo. Sana maliwanag. Oo, kung may pruning ba okra o wala. Dati nag-vlog na ako ng tungkol dito na walang pruning talaga okra. Okay, so hindi lahat ng halaman, hindi lahat ng mga gulay ay may mga pruning. So may mga gulay lang talaga na kailangan natin i-pruning. Pero yung iba hindi naman nagpo-pruning. Pero para sa akin, kung ano talaga yung natutunan ko, ano yung experience ko, yun talaga ang ginagawa ko. Every time nagtatanim pa kami dito. So kung may mga katanungan pa po kayo dito sa tungkol sa pagtanim ng mga halaman, mga gulay, kahit anong orang gulay, ay mag-comment lang po kayo sa comment box section kung ano man ang gusto nyo i-comment, ay sasagutin natin yan dito mismo gawa din video. At saka may nag-comment po sa akin bakit hindi po kayo gumamit ng one side. Kasi yung one side, isa pong bisina na other side para matay yung madamo. Kasi napansin nyo yung video ko, may mga damo daw. So, sa next time na lang natin yan sasagutin. Sabi ko, mas mahaba yung video, makakamainip kayo, hindi nyo po nyo panoorin. Okay, sa hindi pa nakasubscribe sa akin, maraming salamat sa inyo pag-subscribe. At hindi pa, please subscribe. Huwag kalimutan, pindutin mo yung notification bell para update ko palagi sa aking mga video. Okay? Mula ito sa aking garden, Jun Limyo, huwag nyo kalimutan. Maraming salamat sa panood. And thank you so much sa inyong suporta. Mula una ngayon, nandiyan para kayo. Bye-bye po siyang lahat. And happy farming. And once again, thank you for watching.